So, ako po si Pastor Corazon Estero po. Nakaka-bless po yung patotoo ni Pastor Marasigan kasi parang we were the same po. Kami po ay lumabas din po sa bakuran ng aming dating church. Pero ang dahilan naman po, dahil tinanggal nila yung mga pastor na babae at isa na po ako naman. So, purihin po ang Panginoon at napakabuti po ng Panginoon. Yan po yung itinuro ng panisimulat ko po nung sinabi po ni Dad Alex na anak kasama ka sa magti-testimony. So, kagabi po hanggang kanina madalang araw, nagsusulat na po kasi 4 minutes lang. So yun po. Yan po yung itinuro ng Panginoong Jesus simula nung mag-aral ako ng management. At simula po nung makilala ko si Dad Alex and Mami Evelyn. Naalala ko pa po nung nagsisimula pa lang kami sa naturuan ni Dad Alex sa PCU. First meeting ko po sa kanya, nakadama po ako ng pagiging magulang. Yung sa buhay po ni Dad Alex. Naramdaman ko po yung pagiging tatay niya. So, at unang sabi niya po sa amin agad noon, please lang, in my class, sabi niya, ayaw ko nang kumakain at ayaw ko nang naka-off yung camera niyo. Yan po yung kabilin-bilinan ni Dad Alex, sabi po niya. So, hindi po ako natakot noon or nahiya sa kanya dahil sabi ko, matututo po ako. Matututo ako, Lord, sa taong ito, sabi ko sa Panginoon. Dahil nananalangin po kami noon ng husband ko after nung kami po ay umalis doon sa dati naming church at lumabas sa bakuran nila. Nagpaalam po kami. Paalam po kami noon na aalis na kami po. Nanalangin muna kami mag-asawa na sabi namin. Kung kalooban ng Lord na kami po ay umalis doon, lahat po ng mga kapatiran namin ay sasama po sa amin without knowing them na kami po ay magpapaalam. Pipirma po sila doon sa amin pong pagkikipaghiwalay at purihin po ang Panginoon. One time lang po namin ginawa yun ng husband ko. Lahat po sila'y pumirma. Yung 60 people na member po ng church ay pumirma po na kami po ay lalabas sa bakuran ng dati naming church. And then po, sabi ko ng husband ko nung panahon na yun, ayaw kong magsimula na tayo ay walang lisensya. So nanalangin po muli kami sa Panginoon noon time na yun. At purihin po ang Panginoon dahil after po ng aming panalangin, binigyan po kami ng Lord ng budget para po maiparehistro sa SEC ang aming pong panambahan. At nakakatuwa po dahil October po nung amin pong ipinasok ang aming panambahan sa Securities and Exchange Commission, December po lumabas po ang lisensya ng church. At ako po ay naghangad na makapag-aral. Pero paano, Lord? Hindi pa ako tag-graduate ng grade 11 and 12. Sabi nga ni Dad, totoo po yung 6 years. Ang pupunuin ko dahil nung ako po ay nag-enroll po talaga ako ng ALS. Nung po nakagraduate ako ng 4th year sa ALS, grade 10, and then nag-enroll na naman po ulit ako ng grade 11. So hindi ko na kinakaya yung mga secular po na ginagawa. Bilang pastor po, hindi nahirapan po talaga akong makipag-communicate sa mundo na kung saan po ay for 20 years, almost 20 years, 18 years na po akong pastor. So, parang naano po ako, nahirapan po talaga ako. Sabi ko, nanalangin ako sa Lord. Lord, ayoko na nito, please. Hindi ko na kaya yung secular na ginagawa, pasasayawin ka, ano ang ginagawa sa secular. Sabi ko, parang hindi na bagay sa akin. Bukod sa matanda na ako, teka muna, sabi ko, talaga pong nagmakaawa ko sa Panginoon. Alam niyo po ba, kinasabado sumakit ang tiyan ko? Sakit ang tiyan ko, nagpaalam ako sa teacher ko sa ALS. Sabi ko, sir, hindi po talaga ako makakapasok. Noong time na nahiga po ako sa sopa, sabi ko, sakit talaga ng tiyan ko. Alam niyo, bigla na lang may nagsabi sa akin, mag-scroll ka. Sabi ko, ganyan, ano ba gawin ko, Lord? Ano i-scroll ko? I-scroll mo yung PCU.
Sabi ko, PCU. Ay, hindi, lalo na po doon, hindi po. Hindi ano ka. Talagang para kung may gumaganyan sa tenga ko. Sige, mag-scroll ka. Alam niyo po mga kapatid, pag-scroll ko po, nakita ko doon na tumatanggap ng undergrad sa high school. So sabi ko, parang ayoko, naiya ko ako. Pupunta ko doon. Pumunta ka. Ayaw ko pong pumunta mag-isa. Sabi kong ganyan. Ayaw ko Lord pumunta mag-isa doon. Kung ako po may makakasama, sige po, yun po yung confirmation. Purihin po ang Panginoon, pagtawag ko doon sa kaibigan ko. Ayun po, sinamahan niya ako sa PCU. At purihin po ang Panginoon, nakapag-enroll po ako sa PCU. Nang ganun po kadali. Bakit po? May ginamit din siyang tao. Hanggang sa nakilala ko nga po si Dad Alex. Hanggang sa nakilala namin yung mga professor namin sa PCU. Ang purihin po ang Panginoon, naging kakaiba yung pakiramdam ko sa nagiging buhay ko. Nung ako po ay magsimula ng mag-aral sa PCU. Hanggang makilala ko na nga po si Dad Alex at naging masigla po ako sa aking pag-aaral. Hanggang malaman ko na may mentor po ang Dad Alex. Actually, hindi niya po ako inalok. Hindi po niya ako sinabihan, is one of my classmates and my friend na sinabihan niya po, pero ako po hindi po niya napili. Pero purihin po ang Panginoon, pinili po siya ng Diyos para maging mentor ko. Ano, pinili ko talaga, sabi ko, bakit kaya ganun si ano? Bakit ilan lang pinili niya? Lord, hindi ako kasama doon. Hanggang tinawagan ko po yung kaibigan ko na yun, sabi ko, Pastora, bakit ikaw lang ang sinabihan ni Dad? Eh sabi niya, ewan ko. Sabi ko na po, hindi ko gusto ko siya maging mentor. Talaga pong iba yung kasi yung naramdaman ko. Sabi ko, nakita ko yung tatay ko sa kanya. Tapos sabi ko, purihin po ang Panginoon dahil nung mga ilang araw na, bigla po siyang nagsabi sa akin at ini-add po niya ako doon po sa GC ng mentoring. To God be the glory po. So yun po, lahat po ng mga napag-aaralan ko, ikinukwento ko po yun sa husband ko na parang nandun siya. Nandun po si Pastor Art, kasama ko siya sa mentoring, sa pag-aaral ko po. Kasama ko siya at katulong ko siyang gumawa ng aking mga subject at mga project sa school. So yun po, po. Kaya kung ako man po lang ang nag-aaral, dalawa po kami mag-asawa na nag-aaral. Dalawa po kami. So with my husband po. Kaya kaming dalawa po na mentoran na hindi po siya kasama, ako lang po. Bakit po? Dahil ko pong sinasabi sa husband ko, ang galing-galing talaga ng Diyos sa buhay ni Dad Alex. Sabi ko pa, nakakita po talaga ako ng magulang sa kanilang dalawa ni Mami Evelyn. Lalo na po nung first time ko silang nakita. Grabe po yung pag-ibig ng Lord na ano ko na sabi ko, parang nagkaroon ako ng kakampi. Alam niyo po ba nangyari dun sa first meeting namin, nagsumbong po ako sa kanila. Ang dami kong sinumbong sa kanila. Grabe po. Kaya, luha, tawa, yun po yung mga ano namin ng time na yun. So I feel po the presence of God sa buhay nilang mag-asawa. So, napakarami ko pong isinumbong. Ilang oras po kami sa dito sa kapihan. At yun po, purihin po ang Panginoon. Nung October 27 po inanoin po kami ng Lord sa pamamagitan po ni Dad Alex. Imagine po, bago po nangyari yung anniversary na yon, nakilala po namin si Dad Alex. Hindi po namin alam sino mag-aanoin sa amin. Iniinsulto po kami ng dati namin church sa pinanggilan sa amin. Sino mag-aanoin sa inyo? Bishop ba? Bishop? Ginaganyan po kami. Pero sabi ko, Lord, tulungan niyo po. Kaya hindi ko po alam na si Dad Alex Bishop. Hanggang pumunta po ako doon sa PCU. Pagpunta ko po sa PCU, dalawang Alex po kasi yung binabanggit doon. Sabi ko, sino ba yun? Sabi ko, sino po si Bishop Alex Arce? Hindi, si Bishop Alex Aquino. Ang sabi niya, sabi ko talaga, sabi ko, praise the Lord, sabi ko ganyan. At after po kaming insultuhin ng gano'n, nalaman ko rin na si Dad Alex po pala is a bishop.
Hindi ko po alam. The Lord talked to me na nung time na yon, sabi kong ganyan, Lord, talagang itinirect mo kami sa buhay nila. So, lubos po ang aming pasasalamat, ang aming pong panambahan at naanoin po yung siyam na pastor together with the senior pastor po, ang aking husband po. At purihin po ang Panginoon. Yung time po na yun ng October 27, together po yung mga classmate ko na kasama po doon, naranasan po namin ang pagkilos ng banal na spirito. Hindi lamang po basta gawain. Bakit po? Nung time po na yon, dalawa lang po yung magpapabautismo. After po nung preaching, after nung gawain po, 12 po yung nagpabautismo agad-agad. Na nag-decide po yung time na yun. So, purihin po ang Panginoon. Naanoin po kami ng banal na spirito. Grabe po talaga yung ginawa ng Lord. Naramdaman na lahat ng mga pastor. Kaya, ang prayer po kasi namin mag-asawa, Lord, i-direct mo kami. A year ago po, nananalangin kami sa Panginoon, i-direct mo kami sa mga lingkod mo na maaari mong gamitin sa amin upang kami ay i-anoint mo. Talagang napakahalaga po sa amin na may magbi-bless po sa amin. No po? At purihin po ang Panginoon. Bago po dumating yung anniversary, nakilala ko si Mami Evelyn at Dad Alex. So to God be the glory po for this mga kapatid. Kaya purihin po ang Panginoon. Ito po yung mga take-out po na pinag-aralan namin. No? Doon po sa yung pong spirit-led leadership. At saka yung management, change and ministry, Trinity of Church Growth. Yun po yung last na itinuro ni Dad sa amin yung tips for connection to the right people. At na-quote po niya yung kay Simon Sinek na sabi po doon, life is beautiful not because of the things we do or we see or do. Life is beautiful because of the people we meet. Bagamat, sabi nga po, walang huli. No po? Laging on time ang Panginoon. And that Alice, yung dumating po sa buhay namin, sa ministry namin, eksakto po, na mag-iisang taon ang panambahan. No po? Kaya purihin po ang Panginoon dahil talaga pong timing po ni God, timing po ng Panginoong Jesucristo, at napakabuti po ng Panginoon. So, lubos po ang aming pasasalamat. Tayo pong lahat na nandito, mga kapatid, hindi po mawawala ng kabuluhan yung labor natin sa Lord. And tayo po lahat, magkakapatid kay Kristo. Magkakapatid kay Kristo. Magmahalan po tayo. Bakit po? Wala pong hihiwalay. Lahat po talaga yun yung panalangin namin sa Panginoon. Bakit po? Doon po sa dati naming church na bully po ako. I am part of the bullying ng mga pastors ko. Bakit po? Tama po yung sinabi ni Pastor Marasigan. Bakit po? Kasi po yung mundong ito credential ang hinahanap. At wala po ako noon. Third year high school lang po ako, pero ngayon, graduate na po ako sa college. This coming March. And ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi ko nga, marami po akong natutunan doon sa nagdaan kong panambahan na wag nang maulit muli at wala nang aalis na lingkod ng Panginoon sa church na ipinagkaloob ng Panginoon. Pag-ibig ng Diyos ang manguna. Pag-ibig ng Diyos ang mag-ari. Maraming salamat.